Sa tabi ng Cresta del Mar ay may isang dating 5-star hotel and resort din na halos kasabay ng Cresta del Mar na naabandona. Ito ay ang Cresta Ola Resort. Ayan, matagal na rin abandonado to guys. Ayan, maganda rin eh. Ayan lang po yung dagat and ito na po ang Ola Resort. Guys, tignan nyo guys oh. Wow. Muning-muning! Ayan, hindi naman na natin pwedeng akyatin to kasi ayan oh, harang na ang kanyang sanga. Balete tree. Ang kanilang hotel at clubhouse na may 3 palapag ang isa sa mga binabalikan sa lugar na ito noon. Isa ang resort nito sa pinakadinarayo noong dekada 70. Hindi lang ito dinarayo ng mga pangkaraniwang tao, kundi maging ng mga artista at mga politiko. Gaya ng Cresta del Mar, hindi rin maikakaila ang ganda ng Cresta Ola Resort. Dito sa second floor ay ang dating tinatawag na Mar Espuma Resto and Bar. Hindi na natin nakuhanan ng full video ang parte na ito sapagkat dito ngayon nakatira ang caretaker. Dito naman sa ikatlong palapag ay ang owner's penthouse. Napakaraming kwentong kababalaghan ang ibinahagi sa amin ng isa sa mga caretaker na siyang nangangasiwa sa lugar na ito sa ngayon. Na ayon sa kanya, maging siya ay hindi nakaligtas sa bagsik ng naninirahan dito na hindi nakikita ng pangkaraniwang tao. Marami na ring sumubok ang nanirahan dito, ngunit hindi sila nagtatagal dahil sa dami ng pagpaparamdam dito at sa mga pangyayaring kababalaghan na hindi may paliwanag. Ayan, mula dito sa rooftop ng Ola Resort ay ang Cresta del Mar. Makikita natin sa kabilang side. Ay, nahingal ako. Ayan o guys, yun na. Yan ang Cresta. Ito naman ay ang tinatawag na Crow's Nest. 10 o higit pa ang pwedeng umakyat dyan ng sabay-sabay upang makita ang kabuuang ganda ng Cresta Ola Resort. May mga kwarto. May mga CR guys. Parang nakakatakot tumapak. Feeling ko magigiba siya. Ayan. Ito ang Ola Resort. Abandonado na rin siya guys. Hindi na tayo pupunta dyan kung may nakatira dyan. Parang nakatakot no? Parang tagilid. Tawag na ako ni Aya kasi tignan nyo guys oh. Parang hihiwalay. Parang hihiwala yung semento sa at tinan yung taas ng lalaglagan natin kung sakali. Yan, may hagdan pa doon sa baba oh. Diba? Mas kitang kita siya sa maliwanag. Hindi na makiat dito guys. Tingnan natin kung anong ganda dito sa taas. Wow, kitang-kita yung dagat. Guys, tanaw yung dagat oh. Ang ganda. Dito naman guys, school dyan. Yan, school po dyan. Elementary school.
Ang daming bunga ng mangga. Ang daming bunga ng mangga. Indian mango, guys. Sira-sira na rin ang bubong nito. Guys, dito tayo ngayon sa rooftop ng ng Ola Resort. Ola Resort abandoned na rin, and then ito po ang Cresta del Mar. Cresta del Mar. Ganda dito, guys. So, tanaw na tanaw ang dagat. Ang isa sa nakakatuwa sa pag-explore namin sa lugar na ito ay unexpected, dahil itong circular na hagdanan na ito ay akala namin ito ay parte ng Cresta del Mar. At nung bumalik kami dito ay napag-alaman namin na ito pala ay hiwalay sa Cresta del Mar, sapagkat itong parte na ito ay ang tinatawag na Cresta Ola Resort. Dito na kami sa loob ng Cresta del Mar. Tingnan nyo, guys, akala talaga namin ay parte ito ng Cresta del Mar. At yung hagdan na natamaan ko dyan, ayan, yung spiral na yan, akala namin ay part yan ng Cresta del Mar. Kaya nga sabi ko sa kanila, balikan natin, dahil nung unang part na pagpunta namin dito ay hindi kami nakaakyat dito. At yun nga, guys, napag-alaman namin na hindi pala ito parte ng Cresta del Mar, sapagkat ito ay isa sa pinakakilalang resort din noong panahon ng 70s na kagaya rin ng Cresta del Mar ay hindi rin maitatago ang angking ganda. Ngunit nababalot ngayon ng maraming kwentong kababalaghan na hindi maipaliwanag.